5 taong namasukan bilang barbero si Jennifer at dahil sa sipag at tiyaga mula sa pangangamuhan sa isang barberya, ngayon ay may-ari na siya ng sariling barbershop sa Quezon City. Kada araw, umaabot sa 20 ang kanyang customers at dahil 5 buwan pa lamang bukas ang sariling barberya, araw-araw itong operasyonal. Nakamit ni Jennifer ang tagumpay na ito sa pamamagitan ng pag-iipon ng tip mula sa kanyang mga customer kada araw. Karamihan po sa kliyente ko minsan may nagtitip, iniipon ko yung sa galon. Kada po nagbibigay, iniipon ko siya. Kaya po talagang porsigido kung ito, tinayo ko to. Galing po sa mga ganun po yun. Hindi po ako yung nag-aaksaya sa pera. Normal lang na sa pag-uumpisa ng taon, marami ang nais ng magsimulang makapagtabi ng pera para sa hinaharap. Hindi lang ng sarili kundi maging ng pamilya. Pero paano nga ba epektibong makakapag-ipon? Nagbahagi ang financial advisor na si Mr. Edward Salde ng ilang ipon tips, gaya ng pagbabago sa spending habits o sa ugali ng paggastos. Gumastos na naaayon sa budget, i-monitor ang mga gastusin, alamin ang dahilan kung bakit at para saan ang pag-iipon. Itabi ang 10 hanggang 20% ng buwan ng sahod o kita para sa savings. Track your expenses din. So mahalaga na list down all your expenses kasi isa sa mga common mistake natin dito is hindi natin alam yung in and outs ng pera. Maganda ring magkaroon ng multiple bank accounts. Ang isa para sa savings, personal at emergency funds. Kung nahihirapang makapag-ipon dahil sa dami ng gastusin at sakto lang ang kinikita, humanap ng additional source ng pagkakakitaan, gaya ng online selling, buy and sell, part-time jobs at freelance. Epektibo rin anya ang paluwagan o ipon challenge. Ang maganda kasi with ipon challenge, once na matapos mo yung challenge na yun, meron kang sense of fulfillment na nararamdaman. Why? Kasi imagine, kinumit mo yung sarili mo for within 1 year, then once na matapos mo yung goal mo na yun. Kumbaga, somehow nakapagbigay siya ng sense of fulfillment. Sabi pa ng eksperto, huwag mag-ipon kung may natira lang sa pinagkakakitaan, kundi mag-ipon muna bago gumastos ng gumastos. Ito'y lalo na't mahaba ang listahan ng mga dahilan upang makapag-save ng pera para sa hinaharap. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.